Samantala, bago po tayo tumungo sa isa pang programa na malapit po sa inyong Senador Go, ay tunghayan muna natin ang mga balita at impormasyon mula sa ibang lalawigan. Makakasama natin sa puntong ito ang tagapaghatid ng balita sa Philippine Broadcasting Service mula sa Radyo Pilipinas, si Aaron Bayato. Thank you very much, Secretary Andonar. Moving on to more stories for today dito po sa Radyo Pilipinas. Pupunta po tayo sa Tayog. Mga donasyong protective gears gaya ng face mask at face shield kontra coronavirus tinanggap ng provincial government ng Pangasinan. More details from Grace Acua. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinanggap ng provincial government ng Pangasinan ng mga donasyong protective gears kontra COVID-19 mula sa mga donor na mga pribadong individual at entities ngayong may pandemya. Si dating Pangasinan 6th District Congressman at former Vice Governor Ranjet Ramos Shahani, na kasalukuyan din na Director ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, ay nag-donate ng 80,000 pieces na surgical gloves, 15,000 pieces ng face mask at 2,500 nursing cups na nagkakahalaga ng 865,250 pesos na ibinabahagi sa lahat ng mga medical health workers. Ang pondo na ginamit sa donasyon ay mula sa Filipino-Indian Chamber Commerce and Industry at personal na pondo ni Director Shahani. Tinanggap ni na Provincial Administrator Nimrod Camba, Provincial Health Office Chief Ana Maria Teresa de Guzman at Provincial Planning Development Coordinator Benita Pizarro ang nasabing donasyon sa pamagitan ng mga staff at kaibigan ni MECO Director Shahani. Samantala, una rito, nakatanggap din ang provincial government ng Pangasinan ng 14,000 pieces ng face shield na dinonate ni Senator Sherwin Win Gatchalian na personal na ipinasakamay ng kanyang mga staff. Ang unang set ng face shield na dinonate ng senador ay pinamahagi sa mga frontline workers stationed at rural health units at provincial government employees, habang pangalawang donasyon ay kasalukuyang binabahagi ng PHO sa mga local government units sa probinsya ng Pangasinan. Malibot Tayug, Pangasinan. Grace Acquar, Radyo Pilipinas. Thank you very much, Grace. Sa iba pa pong mga balita, 18 katao na iligtas po ng Philippine Coast Guard sa probinsya ng Sulu matapos po ma-stranded sa karagatan. More details from Fatma Hid. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang hapon na Aaron. The-rescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa tulong na rin ng mga barangay official sa lalawigan ng Sulu ang 18 katao na sakay ng isang bangka na may 4.30 gross tonnage sa Tulayan Island, bahagi ng karagatan ng barangay Kahuisina, parang Sulu noong Huwebes. Base sa report ng Coast Guard Station sa lalawigan, sakay ang mga ito ng FB Marcelo 1 mula sa isla ng Tubalubok, barangay Halubuna, Pangutaran Sulu, patungong bayan ng Hulon na may kargang mga dried fish, nang biglang may sumagi sa kanilang sinasakyang bangka na sinasabing isang balyena, mga bandang alas 8:45 ng umaga, na naging dahilan sa pagkatusok na ikinabutas ang bahagi ng bangkang pangisda, kaya pumasok ang tubig sa loob. Buti na lamang na nakahingi agad ng tulong ang mga ito, kaya agad silang narespondehan ng mga otoridad. Ayon pa sa PCG, 12 ang pasahero kasama na ang 3 bata at 6 na crew ang nailigtas mula sa kapahamakan na parehong residente ng barangay Tubalubok. Dinala muna sila sa estasyon ng Coast Guard sa Hulo mga 1:30 ng hapon na noong araw din yon, at hinatak na rin ng PCG ang nasirang bangka patungo sa Pantalana. Ben Hulo, Sulupat Machino para Radyo Pilipinas. Thank you very much, Fatma. At yan po ang balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. I'm Aaron Bayato and sending it back to the Mindanao Media Hub with Secretary Martin Andonar and Undersecretary Rocky Ignacio at PTV Manila. Maraming salamat, Aaron Bayato ng PB.